Ilan nga ba ang Diyos at bakit maraming nagtatalo ditong mga sekta? Ito na marahil ang pinakamalaking debate sa kasaysayan, ang pangunahing dahilan ng dibisyon ng relihiyon at sekta at kani-kanilang paniniwala. Ngayon nga ay ating aalamin kung ilan nga ba ang Diyos. Mababasa sa aklat ni Juan ang sagutan ni Jesus at ng mga Hudyo. Mababasa natin sa Juan Kabanatang 10, talatang 30 ay ganito, "Ako at ang Ama ay iisa." Ito ay kinagalit ng lubos ng mga Hudyo at tinangka siyang batuhin. Subalit sinagot sila ni Jesus, "Ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako babatuhin?" Sumagot sila, "Hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang." Sumagot si Jesus, "Hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos?" Diyos ang tawag sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Kung ganon, ang ibig sabihin ni Jesus sa salitang, "Ako at ang Ama ay iisa," ay nangangahulugang iisa ang gawain sapagkat nagtataglay ang taong pinagkatiwalaan na banal na gawain iniutos sa Kanya, bagaman tao siya. Tinawag din siyang Diyos at ang mga tao na may matataas na posisyon, gaya ng mga hukom, hari, gobernador, at mga propeta, at mga pari, at iba pa, at lahat ng mga taong pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, na may mga matataas na posisyon sa bayan, na may alam sa kautusan at tutunin ng Diyos, ay tinawag din na mga Diyos. Bagaman tinawag man silang lahat na mga Diyos, ay hindi itinuturin o inaari ng katastaasang Diyos na sila ay makapangyarihan at tunay na Diyos. Mababasa natin sa aklat ni Juan na pinakilala ni Jesus kung sino ang tunay na Diyos. Sa aklat ni Juan, Kabanatang 17, talatang 3 ay ganito, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay